Tawag sa pagsamba ay matatagpuan sa Awit, Kapitulo 23, versikulo 1 hanggang 6. At ganito po ang sinasabi: Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasin doon ako'y inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan. Pati na ang saro ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. Asan po ba yung energy natin ngayong umaga? So, good morning po. Hello po. So, sa umagang ito, sabay-sabay tayong umawit habang kinakamayan natin yung ating mga kapatid. Ayan, so, sige po, sabayan niyo po ako sa pag-awit ng Kaibigan. Kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Upang sa kanya
kanyang pagbabalik. Magdat na niya tayong gising. Amen! Ayan, sa umagang ito, patuloy nating papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. At hilingin natin sa umagang ito na buksan ang ating puso't isipan na lagi nating kasama ang ating Panginoon at hindi niya tayo pinababayaan sa panahon ng ating mga pagsubok. Amen? So, kapit lang tayo, guys! Open the eyes! Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. And I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy,
Yes, Lord! Thank you po sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. At sa umagang ito, Lord, hinihiling namin na linisin mo ang puso namin, Panginoon, upang makalapit kami sa iyo, Panginoon, nang may pagpapasalamat, Lord. Salamat din sa bawat isa na gumigising ng umaga upang sumamba sa iyo, Panginoon. At naway sa umagang ito, Panginoon, makasama ka namin na tanggapin mo, Panginoon, yung offer namin sa iyo, ang aming papuri at pagsamba sa iyo sa umagang ito. At kung kami ay nakakaranas ng mga pagsubok at problema, Panginoon, nandito ka lang, Panginoon, nakasama namin. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri at pagsamba. Waking up early in a cool dawn, kneeling and praying to you alone, worshiping you before your throne, seeking your face till in the presence be drawn. Just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inspire. And though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Lord, I live to serve you, and I give you the best thing that I do. Make my whole life obedient and true, holy and acceptable, offering to you, just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inspire. And though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you, just to please you is my desire, to offer an aroma of praise you inspire. And though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. Though there are times, and though there are times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I love you. Still my desire is to please you. My only desire is to please you. My deepest desire is to please you. Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Atin pong awitin ng awit ng pagpupuri.
tindig humayo, bandila ilantad mo, huwag kang patatalo. Sa pakikipaglaban ay mangungunahan, hanggang sa magtagumpay sa mga kaaway. Kay Kristo ka sumanib, dinggin mo ang tinig. Sa hirap at panganib, di ka palulupig. Humayo ka't maglingkod, kay Kristo'y sumunod. Lakas niya't pag-irog, nagbibigay luhod. Kay Kristo ka sumanib, lakas niya ang gamit. Wala kang masasapit sa hina mong labis. Dalhin ang kasulatan, Diyos ay dalanginan. Maglingkod ng lubusan hanggang mawakasan. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito na muli ay dinala niyo po kami sa inyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, sa isang magandang umagang ipinagkaloob ninyo na kahit po marami pong kapatid namin na maaring may dinaramdam sa ngayon, ngunit alam po namin, Panginoon, na sila ay inyong hipuin at pagagalingin. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na patuloy niyo kaming ginagabayan sa lahat ng aming gagawin, hindi lamang po sa araw na to, kundi sa bawat araw na patuloy niyo po kaming binibigyan ng pag-asa na magising. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo po rin kaming pinatatawad sa aming mga kasalanan. Ikaw po ang mag-ingat sa amin sa buong maghapong ito at ingatan niyo po kami at buhos niyo po ang inyong banal na dugo sa aming bawat isa ngayong umaga. At ingatan niyo din po at bigyan ng wisdom ang magsasalita sa amin ngayon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pangaraw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong kanan. Amen. Ang atin pong sagutang pagbasa ay matatagpuan sa mga gawa, chapter 4, verse 5 to 12. Nangyari kinabukasan na nagtipon-tipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at mga matanda at mga guro ng kautusan. Kasama nila ang ni Alenias at pinapunong saserdote na si Capias at si Juan na si Alejandro at ang lahat ng mga angka ng mga pinunong saserdote. Pagkalagay nila sa kanila sa kalangitan, tinanong nila sila, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginawa ito? Si Pedro na puspos ng banal na espiritu ay nagsalita sa kanila. Mga pinuno ng mga tao at mga matanda ng Israel, sa araw na ito ay sinisiyasat niyo kami
sa mabuting gawa na ginawa sa lalaking lumpo, kung paano siya gumaling. So, inampak ninyo ang mga tagapagtayo, siya na naging batong panulok. Na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Siya ang bato na hinamak ninyo ng mga tagapagtayo. Siya ang naging batong panulok. Tayo pong lahat. Wala Wala nang nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Purihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkatuwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo. Yamang sasalay tinubos tayo. Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa unang Juan, chapter 3, verse 16 to 24, na ganito po ang sinasabi. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Nialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi ito niya tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dahil dito natin makikilalang tayo nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng mga bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang mga nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos, manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan, gaya ng inutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang pagbasa po ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 10, talatang 11 hanggang 18, ganito po ang sinasabi. Ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya at palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa tupa. Ako ang mabuting pastol, kung papanong kilala ako ng Ama at siya ay kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong ibang pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan silang ipasok ko rin at pakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon magiging isa na lamang ang kawan at ito ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. At sa huli, wala makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko
mula sa aking Ama. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Amen. Nasa panahon po tayo ng pagkakaloob para sa building pan. Tinatawagan po ang dalawang kababaihan. Sige po, uwitin po natin ang doxologia. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa mga kaloob ng iyong mga anak para sa building pan. Alam namin na hindi ito sapat, kaya ikaw po ang magpaparami nito upang patuloy matugunan ang mga pagawain ng iyong iglesia. Salamat po sa iyong mga anak. Patuloy niyo po silang pagpalain at maranasan ka sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Maririnig po natin ang awit ng CUMC Choir.
Salamat po sa mensahe ng awit. Good morning po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? It's nice to be back. Salamat sa Panginoon sa mga nagsiganap last week nang wala ang inyong pastor, si Kuya Jean, Kuya Mandy at si Kuya Jonathan. So tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito dahil damang-dama namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Despite sa mainit na panahon, nararamdaman namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan. Bayaan mo na muli ay mapakinggan namin ang iyong tinig sa pamamagitan ng inyong abang lingkod at patuloy kaming ma-inspire, patuloy kaming matuto sa mga bagong revelation, fresh anointing na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa sa umagang ito ay may kinalaman sa Jesus, ang mabuting pastol, na mababasa natin sa aking binasa sa John chapter 10 verse 1 to 18. Makikita din natin ito sa mga awit 23 sa ating pambungad na pagbasa at sa Ezekiel 34 verse 11 to 16. So, sa gospel ni John ay merong 7 I am ang ating Panginoon. So, alam naman po natin nun. Una, sabi niya, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay at sino mang kakain nito ay hindi na magugutom. Thank you po, Kuya Ilyong. Pangalawa, I am the light of the world, na kung saan ang ating Panginoon ang ilaw ng sanglibutan at siya ang nagbigay sa atin ng tanglaw. Nung tayo ay wala pang relationship sa Panginoon, tayo ay namumuhay sa kadiliman. Subalit ngayon, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo nawa ay lumalakad sa ilaw. So tingnan nga po natin yung ating mga katabi. Nagliliwanag po ba? At nababanaag ang larawan ng ating Panginoon. Pangatlo po, I am the door, di ba? Si Jesus ang pintuan. At pang-apat, I am the good shepherd. O ang ating Panginoon ang mabuting pastol. Sumunod po, sabi niya, I am the resurrection and the light. So ako ang buhay at muling pagkabuhay. Pinaniniwalaan po ba natin ito? At yung pangalawa sa hulihan, sabi niya, I am the way, the truth, and the light. So sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At yung panghuli, I am the true vine. Ako ang puno at tayo ang mga sanga. So ang pag-uusapan natin sa umagang ito, si Jesus ang mabuting pastol. So marami pong pwedeng matutunan dito.
ang ating Panginoon sa kanyang kapahayagan sa umagang ito. Alam naman po natin ang pastol. Isa sa pinakamababang uri ng hanap buhay, pero bakit ito po yung ginamit ng ating Panginoon? Kung papalawakin po natin ang ating pag-aaral, sabi dito, I am the good shepherd. Sa Greek word po ay pomen kokalos. Ito po yung image in the perspective of John chapter 10 verse 1 to 21 na si Jesus daw po ay ang mabuting pastol who lay down His life for His sheep. At makikita din daw po natin ito sa Psalm at ganin din po sa Ezekiel. Na kung saan ang ating Panginoon ang mabuting pastol. Si Jesus ay isinugo ng Diyos Ama bilang mabuting pastol at itinatalaga niya ang kanyang buhay ko sa kanila, ang isang hari tulad ng lingkod kong si David, siya ang magiging pastol nila. Maging sa bawat isa sa atin, siya ang magiging pastol ng bawat isa sa atin. At sa ating pagpapatuloy, makikita natin dito yung mga tupa. Ano yung katangian ng mga tupa na meron din tayo? So mapapansin natin na ang mga tupa ay powerless. At nakadepende sa kanilang pastol ang kanilang buhay at kaligtasan. Kanina sa pag-aaral namin sa Sunday School, hindi nila alam yung kanilang direksyon, kaya kinakailangan nila ng mag-guide sa kanila, ng mag-lead sa kanila, at kailangan nila ng pastol. Sila ay mahihina. Sila ay walang lakas. Hindi tulad ng ibang mga hayop. Kaya kinakailangan nila ng tagapangalaga. Na kung ihahalin tulad sa bawat isa sa atin, tayo din ay mahina. Di ba naalala ko nung ako ay nasa UTS, sabi ng isang professor namin, ang tao daw yung pinakamahinang nilalang ng Diyos. Kasi daw, yung hayop daw kapag lumabas, mamaya nakita mo tumatakbo na. Pero ang tao kailangan ng patuloy na pangangalaga. Katulad ng tupa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong pastol. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang gumagabay, siyang nag-iingat, siyang nangangalaga sa bawat isa sa atin. At tulad ng tupa, hindi natin kayang mag-isa. Kailangan natin ng Diyos at nakadepende ang ating buhay, ang ating kaligtasan sa ating Panginoon. Dahil kapag wala sa atin ang Diyos, ano ang mangyayari sa atin? Tayo ay mga tupang ligaw. Diba? Katulad ng napag-aralan namin kanina. Hindi nila alam yung kanilang direksyon.
kapag pinakawalan mo dyan ng tupa kung saan-saan yan pupunta. At hindi niya alam na bumalik sa kanyang kawan. Sabi doon sa Sunday School, mabuti pa yung pusa na kapag niligaw mo, pagbalik mo sa iyong bahay, nandun na. Di ba? Nung araw, meron kaming alagang pusa, madalas mga anak. Minsan yung mga anak, nililigaw namin. Pero nakakabalik pa rin. Hindi katulad ng mga tupa na kung saan kailangan nila ng maglilid, ng mag-guide sa kanila upang makita nila yung direksyon na kanilang pupuntahan. At ito ay nahalintulad sa bawat isa sa atin na kung saan maging tayo rin. Hindi natin alam kung saan tayo patungo. Walang direksyon ang ating buhay nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon. Subalit, nung nakilala natin siya, na ating mabuting pastol, nagkaroon ng direksyon ang ating buhay. Amen po ba? Nung naranasan natin yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Diba? Maging yung mga nai-inlove. Dati walang direksyon yung kanilang buhay, pero nung naranasan nilang pag-ibig, nagkaroon ng direksyon yung kanilang buhay. At ito rin yung naranasan natin sa pamamagitan ng ating mabuting pastol na walang iba kundi ang ating Panginoon. So ano naman ang katangian ng mabuting pastol? The good shepherd sacrificed his life for his sheep. So ang mabuting pastol daw, mga kapatid, ay handang mag-sakripisyo. Sabi doon sa verse 11, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ito ay hindi lamang kumakatawan sa ating Panginoon, kundi sa bawat pinuno ng mga iglesia na kung saan dapat ang mga lingkod ng Panginoon ay nangangalaga ng kanyang mga tupa. Maging ang nanunungkulan sa ating pamahalaan na kaya sila nasa tungkulin ay walang dapat ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating bayan. Pero ano nga po ang nangyayari ngayon? Ang kapakanan ng sarili, ang iniisip, hindi ang kapakanan ng bansa, lalo na kapag nakaupo na sa kanilang mga posisyon. Ano pa po ang katangian? Ito po, sabi niya dito, the hard hand is not the sheep who's on the sheep. So when he see the wolf coming, he abandoned the sheep and ran away. Then the wolf attacked the flock and scattered it. So ito naman po yung katangian ng huwad at bayarang pastol, na kapag may dumarating na asong gubat, iniiwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya tunay na pastol, kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. So wala sa kanyang puso yung paglilingkod. Naglilingkod lamang siya dahil sa kanyang mga pakinabang.
At marami pong ganito. Maging sa mga lingkod ng Diyos, na kung saan ang akala mo ay naglilingkod ng totoo, pero meron naman palang ibang motibo sa kanyang ginagawang paglilingkod. At maging sa ating pamahalaan. At maging sa kapanahunan ng ating Panginoon, na pinapatungkulan niya dito ang mga Pariseo, Eskriba at mga punong pari, na kung saan ang akala nila ay ginagampanan ng mga kautusan, subalit sila yung unang lumalabag at hindi nagsasagawa ng kanilang mga turo. Ano ang katangian ng mabuting pastol? Sabi dito, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. So kilala ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa. Di ba po ang nakakalungkot? Yung mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, hindi naman lahat. Kilala lang tayo kapag eleksyon. Pero pag nakuha na nila yung matamis nating boto, goodbye na. Dito po sa ating pinag-aaralan, ang wika ng ating Panginoon, kilala niya ang kanyang mga tupa ng tunay na pastol. Ibig sabihin po, alam ng ating Panginoon yung ating mga pinagdadaanan. Kilala niya yung ating mga kahilingan sa Kanya. At meron naman din pong balik, kilala rin ng mga tupa ang Kanyang pastol. Katulad ng relationship ng Ama at ng Anak. So meron pong ibang mga tupa na nasa labas ng kawan. So ano pong dapat nating gawin dito? Atin silang ipasok sa loob ng kawan. Katulad ng nabanggit natin kanina, ito yung mga tupang magpahanggang ngayon ay naliligaw, kumakawala, nawawala. Katulad ng ating Panginoon, yung kanyang misyon, patuloy natin silang abutin, hanapin, at ipasok sa kawan ng ating Panginoon. Dahil ang nais ng ating Panginoon, no sheep left behind. Wala pong maiiwan. Ang nais ng Panginoon, lahat ng kanyang tupa ay madala sa kanyang kawan. So ano pa ang katangian ng mabuting pastol? I lay down my life for my sheep. So dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ako'y kunin kong muli. So, isa sa mga tangian ng mabuting pastol ay yung tunay na paglilingkod ng may pagsasakripisyo tulad ng ginawa ng ating Panginoon. At sabi niya pa, no one can take my life from me, he said, I sacrifice it voluntarily. So sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, minsan nandoon yung pagsasakripisyo. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon, inialay niya yung kanyang sariling buhay sa bawat isa sa atin
Kaya naman kung tayo ay nakakaranas, kung tayo ay dumadaan, kung tayo ay nakaka-encounter ng ganitong kalagayan, lagi nating tatandaan na meron tayong mabuting pastol. At ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So ano po yung ating tinatalakay? Jesus is the good shepherd. He calls His own sheep by name. So kilala tayo ng Panginoon. He provides His life abundantly. So ang Panginoon ang nagkakaloob sa bawat isa sa atin. Hindi lamang nung ating pangangailangan, kundi lahat ng mga biyaya ay kinikilala nating ito ay kaloob ng Diyos. Pangatlo, He protects His own flock. Iniingatan at pinoprotektahan tayo ng Panginoon. He is good. He is the good shepherd. He sacrificed His own life. At yung mga huwad na pastol, ano po ang makatangian? May mga huwad na pastol na siya ay dumarating upang saktan ang mga tupa. Walang malasakit, hindi pinangangalagaan ang mga tupa, hindi kinikilala ang mga tupa, hindi kayang ibigay ang kanyang buhay, kaya lamang sila na parito ay upang magnakaw, pumutay, at mangwasak. Kaya nga, dapat tayong mag-ingat sa mga ganitong uri ng tao. Mga kapatid, ano ang challenge sa bawat isa sa atin ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Na kung ang ating Panginoon ay ang mabuting pastol, ano yung iniiwan niya sa bawat isa sa atin? If you love me, feed my sheep. So, tinanong si Pedro ng ating Panginoon, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Kung iniibig mo ko, pakanin mo ang aking mga tupa. Kung ang ating Panginoon ay mabuting pastol, tayo bilang kanyang mga lingkod, pakanin natin ang kanyang mga tupa. Ibig sabihin, tayo yung gagamitin ng Panginoon upang sila ay mapapasok sa kanyang kawan. Nawa, ang mensahe ng mabuting pastol ay tunay nga na may apply natin sa ating mga buhay. Ang ating Panginoon, ang mabuting pastol, sumunod tayo. Huwag tayong kumawala. Huwag tayong lumabas sa kanyang kawan at patuloy na sumunod sa lahat ng ipinag-uutos niya sa bawat isa sa atin. Inaatasan din tayo na pakanin ng kanya mga tupa tulad ng ginawa niya nung siya ay narito sa lupa. Kung tunay tayong umiibig sa ating Panginoon. Sige po, tayo ay manalangin. Aming Diyos, salamat po dahil muli ay nagpahayag ka sa bawat isa sa amin. Ikaw, mabuting pastol,
Salamat po sa iyong ginawa sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil lagi kang nandyan, kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Hindi namin kaya sa aming mga sarili lang tulad ng mga tupa. Mahina po kami. Bayaan mo na patuloy kang manguna, patuloy kang maging pastol ng bawat isa sa amin. At nakahanda po kaming sumunod mismo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin. Jesus na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, ang ating mabuting pastol. Nasa panahon po tayo ng paghahandog na ikapo, pangako, seed at pasasalamat. Awitin po natin ang tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Dakilang Diyos, patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa mga kaloob na ito na aming buong pusong pinagkakaloob sa iyo bilang tanda ng aming pagkilala sa iyong katapatan, kabutihan sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito. Pagpalain niyo rin po ang iyong mga anak na hindi makayanan makapagkaloob tulad nito. Bayaan niyo po ang kanilang buhay, kanilang oras, panahon ang ipagkaloob nila upang makabahagi rin sila sa ganitong gawain. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Pastor kang aming patnugot, pag-iingat mo'y lubos. Ikaw nga ang nagdudulot ng tahanang malugod. Mapagpala naming Jesus, sa tanan ay tumubos. Mapagpala naming Jesus, sa tanan ay tumubos. Kami nga'yo'y alagaan
sapagkat iyong tunay, kaya't sa tunay na daan, itungo kong maligaw. Mapagpala naming Jesus, dinggin ang aming luhog. Mapagpala naming Jesus, dinggin ang aming luhog. Ay manalangin. Dakilang Diyos, muli ay lumalapit kami sa iyo. Nagpapasalamat dahil patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin. Tulad ng iyong mensahe, ikaw ang aming dakilang o mabuting pastol na siyang patuloy na nangangalaga, patuloy na sumasama, patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil bagamat kami ay mahina tulad ng mga tupa, kami ay madalas maligaw, patuloy mo kaming ibinabalik sa iyong kawan. Patuloy kang naglilid, nangunguna sa bawat isa sa amin. Upang kami ay patuloy na makasunod sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na naririto, nakaluhod, nakaupo at maging yung mga nanonood sa FB Live. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Salamat din po sa lahat ng mga nagsiganap sa umagang ito. At ganoon din po yung mga nagsiganap last Sunday sa iyong pananambahan, pagpalain niyo po sila. Pinagpipray ko rin po sa iyo, mga kapatid namin, na mag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Noong 18, aming kapatid na Rafael Primo Datuin. April 21, kapatid na Annabel Francine Uy. April 22, Mac Dave Uy. April 23, Ate Arceline at Kuya Ralph. April 26, Roberto Uy. April 26, Rosana Abraham. Salamat po sa buhay ng mga anak mong ito. Nawa marami pang mga maliligayang kaarawan ang patuloy na ipagkaloob mo sa kanila. Salamat din po sa mga kapatid namin na patuloy na kinakatagpo mo sa mga oras na ito. Salamat din at kasama namin si Baby Yuri. Salamat dahil patuloy kang sumasama sa kanya at patuloy na iniingatan mo siya. Patuloy mo pong samahan ang batang ito at i-demonstrate ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na humingi ng magandang kalusugan tulad ni Kuya Rading, Tito Rene at ang iba pang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na patuloy na magpapagaling sa kanila. Salamat din po, Panginoon, naging successful ang celebration ng district anniversary kahapon. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy niyo pong pagpalain ng Northwest Metro Manila District. Salamat po sa iyong mga anak na sumuporta, lalo tigit sa mission. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin sa ibayong dagat, na bagamat sila ay malayo, patuloy silang kasama sa aming mga panalangin. Katulad ni Kuya Ben, Panginoon, na bumalik na po ng US. Salamat po, dakilang Diyos, sa kanyang buhay.
We pray kay Ate Arceline sa kanyang pag-alis mamaya papuntang Indonesia. Ingatan mo siya at nawa makarating siya ng safe Panginoon para makasama niya po sila kapatid na Cheryl, Panginoon. Ganon din, salamat din po at nakarating ng safe si Kuya Egay at si Ate Babes na bagamat di namin nakasama ngayon, patuloy niyo pong pagpalain ang mga anak mong ito. Dakilang Diyos, pinagpipray po namin din ang ginaganap na General Conference sa Amerika na mag-i-start po bukas hanggang May 3. Pinagpipray ko po ang lahat ng mga delegates sa General Conference at nawa maghari po ang nais mo sa United Methodist Church na ikaw po ang manguna, dakilang Diyos. We pray, Panginoon, na ang iyong ibig ang siyang patuloy na mahayag sa konferensyang iyon sa General Conference. I-bless niyo po ang aming mga delegates, kasama ang aming minamahal na DSRAP at ang iba pang mga delegado. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna, mahayag sa konferensyang iyon na nakasalalay ang mga magaganap sa aming minamahal na iglesyang the United Methodist Church. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Patuloy niyo po kaming ingatan sa mainit na panahon. Ilalayo niyo po kami sa anumang matitinding karamdaman dulot ng mainit na panahon. Pinagpipray ko po ang mga bata, ganon din po ang mga senior citizen. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po silang ingatan sa mainit na panahon. Salamat din po sa lahat ng mga isa sa celebration ng Northwest Metro Manila District Anniversary, Panginoon. Sa mga nagpunta at sa mga nagkaloob para sa mission fund, salamat po. Salamat din po sa buhay ni Tatay Eli sa kanyang pagpapagamit ng sasakyan ng kanyang anak upang kami ay may magamit papuntang PCU, Panginoon. Pagpalain niyo po ang anak mong ito. We pray, Panginoon, sa aming minamahal na bansa. Tulungan niyo po ang mga nanunungkulan sa aming pamahalaan. Katulad ng iyong mensahe, nawa magampanan din nila ang kanilang tungkulin na naayon sa iyong kalooban. Ganon din po sa mga pastor, mga diakonesa, tulungan niyo po kami na magampanan din namin ang aming mga task na naayon sa iyong kalooban. Ganon din po, salamat din po sa mga laiko na kapartner namin sa ministry. Marami pong salamat sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo ang nalalapit na celebration ng church anniversary ng iyong iglesia sa Crossroad United Methodist Church. Lahat po ng aming mga kailangan, i-bless niyo po ang anniversary committee, bless niyo, dakilang Diyos, at kaming lahat na magpa-participate sa nasabing gawain. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin na punong-puno ng pasasalamat, pagtitiwala at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Nang daling matutuhan, banal mong kalooban, ang biyaya ay pakamtan sa nangangailangan. Mapagpala naming Jesus, lingapin ang may lunos. Mapagpala naming Jesus, lingapin ang may lunos. Amen. Tanggapin po natin ang benediction. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Amang Sumasalangit, ang pag-ibig at pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo, ang pangunguna, katalinuhan, kayamanan ng Banal na Espiritu ang siyang sumaatinawa hindi lamang tayo, kundi maging yung mga nasa labas na naaabot ng munting tinig na ito.
mula noon, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Bago po natin pakinggan yung mga pahayag, meron po kasing yung mga kabataan po kasi may mga ginaganap na activities. At meron po kaming ginanap na activities last Sunday, film showing. Ready na po ba yung magti-testimony? Si Amy daw po. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Salamat sa buhay ng mga kabataan na ito. At maging sa mga ate na sumusuporta sa pangunguna ni Ate P, ni Ate Babes, at ng staff, salamat po sa inyo sa pag-aalalay sa ating mga minamahal na kabataan. Sige po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. So lately po, nagkakaroon po ng activities po yung mga kabataan para maging active po yung kabataan ng Crossroads. Kasi as we see na hindi na po masyadong nakikita yung mga kabataan sa Crossroads. So unang-una gusto po namin magpasalamat kay Ate P tsaka kay Ta Babe sa pagsasponsor po sa amin. Maging kala Kuya J.A. po na ginagabayan po kami patungo po kay God. So yung una po namin naging activity is nagkaroon kami ng Merienda Fellowship kung saan nagkaroon ng activities, ng games sila Ate P para sa amin para mas makilala nila kami. And also, yung huli po, yung last week, nagkaroon po kami ng film showing tungkol sa Never Forget God, na parang kahit anong mangyari, kung feeling mo nawawala ka na, palagi kang may babalikan. Kasi with God, may hope. With God, may home. Ayun po. Iniimbitahan po namin ang lahat ng kabataan po na kakilala nyo po, yung anak nyo po, yung pamangkin nyo po, yung anak ng kapitbahay nyo po. Basta lahat po na makiisa po sa amin sa paggawa ng mga bagay na paggawa ng mga bagay para magkaroon ng stronger relationship with God. Yun lang po. Salamat po. Meron pa po ba? Sige po, tinatawagan po si Ate Mayan. Alam niyo po, nalalapit na po yung ating celebration ng ating anniversary. At meron po tayong mga surprise. At inihahanda ang ating church para sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa lahat. Sa nalalapit po nating anniversary ay magkakaroon na naman po tayo ng, kung nakikita niyo po dito sa harap, magkakaroon po tayo ng paraffle. As usual, para po ito sa ating paggawain ng church, nagkakahalaga lang po ang ticket ng 25 pesos. Pwede na po kayong kumuha ngayon, tapos sa next week po, o kailan? Sa May po ang bayad, pwede naman. Maraming salamat po. Sana po suportahan natin ang ating paggawain. Meron pa po ba? Tinatawagan po ang ating anniversary committee chair, si Ate P. Para po magpahayag sa atin. Para po sa mga gagawin pa natin sa ating anniversary. Good morning po. Tulad po ng panawagan ni Ate Mayan, kung maaakuha na po kayo ng ticket as early as now. Kasi po, first week of May pa lang ay magbubunutan na po tayo after the service. So sa buong May, meron na pong mabubunot. Patatlo-tatlo po at ang pinaka-grand finale na bunutan ay sa last Sunday kung saan meron po tayong mga presentation.
Ganon din po yun pong ating groupings na ginawa. Pwede na po kayong mag-practice siguro, mag-usap-usap mamaya. At kung sino po yung gusto pang sumali at gusto nyong isali sa inyong grupo, very much welcome naman po. Ganon din po, tayo po ay magkakaroon ng mga katutubo, ano ba tawag doon? Pambansang palaro, parang ganyan. Pinoy na palaro, ganyan. Palarong Pinoy, yun. Palarong Pinoy sa second week of May. Yan. Sa pamumuno po ni Ate Flor. At doon po sa nasabi ng mga kabataan, patuloy po silang nagkakaroon ng mga activities. Meron sila rin po yung magpe-present din sa atin sa last week of May kasama ng inyong mga katutubong mga presentation. Ang ating pong mga kabataan ay patuloy na nag-aalab ang kanilang mga damdamin para patuloy na isik ang Lord. Yan. Siyempre po sa pamumuno po yan ng ating pastor din at ng ating diakonesa. Sila po yung masigasig din na tumutulong sa amin at kasama si Ate Sol, siyempre. Sa lahat po ng ating gawain, sana po wag po tayong manghihinayang na magbigay ng ating oras. Kasi po, sa pamamagitan po ng bawat isa, lalo po tayo nagiging malakas na po. Patuloy po natin itaguyod ang pagiging CUMC family. God bless po sa lahat. Tayo po ay mayroon ng 86th year. So, pangit naman kung magiging 86 members na lang tayo by that time. Mas maganda po na patuloy po tayo. Dapat po mayroon tayong bloodletting. Kaya lang, dahil po sa, kinonsider ko na lang po yung panahon sa sobrang init, baka hindi rin masyadong mag-prosper yung ating planong ganon dahil sa nung dating nag-bloodletting tayo, marami nang nag-high blood pag binipi. Baka pagka sa ganitong panahon, baka wala lumabas na pasado, baka lahat high blood sa sobrang init. At saka yun pong pagpasok, paglabas, parang mahirap din po sa atin. So siguro po, post-anniversary, na lang yun. At ganun din po, tulad ng in-announce ko last time, magkakaroon po tayo ng family outing at pag-uusapan pa po namin yun with the council. Pero ang plano na po ay post-anniversary celebration. Ito po ay magaganap ng June 8, Sabado. Nakikipag-alaman po kami sa pamilya ng mga Fernandez. Magkakaroon lang po tayo ng konting registration. Siyempre po, dahil sa magbabayad tayo doon, exclusive po sa atin. At meron po tayo yung mobilization natin, siyempre, mga transportation, at konting pagkain. Pero may po-provide din naman po ang ating church. Yun po ay pag-uusapan pa naman para po ma-finalize ang lahat. Ang lahat po ay sana maki-celebrate para po sa ating 86th anniversary. Salamat po. Salamat, Ate P. Ganon din po, pinapaabot po ng ating mahal na DS yung pasasalamat sa lahat ng nakiisa, hindi lamang nakiisa, kundi nagkaloob at magkakaloob pa po sa ating mission pan sa district po. Kasi po napakahalaga po nito para sa mga nagmi-mission na mga manggagawa. At kahapon po ay nakipag-celebrate kami sa PCU. Meron pong siyam na dumalo sa celebration, bagamat wala ang ating DS dahil nasa Amerika na para sa General Conference, ay naging successful po ito. Salamat po sa lahat ng nagkaloob para sa mission ng ating distrito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat din po kay Tatay Eli sa patuloy na pagpapahiram ng kanilang sasakyan. Tatay Eli, meron pa po bang kasunod? So, salamat po sa kabuhay ni Tatay Eli na palaging nagpapahiram ng kanilang sasakyan. Of course, kay Ate Mayet. At ganun din sa lahat ng mission supporters. Salamat po sa inyong mga buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon.
hindi nyo lang alam yung inyong nagagawa sa ating mga manggagawa, lalo na po yung mga nakadistino sa liblib na lugar. So ganun din, ipag-pray po natin ang ating iglesia. Ngayon po ay, bukas po mag-i-start na yung General Conference. Nandun na po yung mga delegado natin sa Amerika. Ito po ay bukas hanggang May 3. Pag-pray po natin dahil dito po nakasalalay kung ano po ang kahinatnan ng ating minamahal na iglesia, the United Methodist Church. At ganun din, batiin natin yung may mga kaarawan. Happy birthday po sa mga kapatid natin. Belated happy birthday kay Rafael, kay Primo, nung April 18, ngayon pong araw na ito, kapatid na Annabel Francis Uy. Sa April 22, kapatid na Mac Dave Uy. Sa 23, Ate Arceline, happy birthday po Kuya Ralph. Sa 26, si Tito Robin. At sa 26, kapatid na Rosana Abraham. Awitan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So, ganun din po. Salamat po at nakandun na ba sa Amerika si Kuya Ben? Salamat sa Panginoon, nakarating ng safe. Mamaya po, alis na po si Ate Arceline, papuntang Indonesia. Nawa ay ingatan siya ng Panginoon. Si Kuya Egay po nandito na. Kaya lang, gabi na daw po dumating, kaya hindi na nakasimba. So, ganun din po, patuloy po nating suportahan ang ating mga gawain. Nakapost na po sa ating bulletin. At ganun din po ay patuloy po tayong magpalakasan, magpanalanginan. Last Wednesday po, nandun po kami sa KKFI at tinalakay po doon yung about sexual ethic. Kasi po, maging ang mga manggagawa ay hindi exempted sa pagkahulog, sa pagkakasala. Diba, meron tayong mga workers na nasasadlak sa ganitong kalagayan. Merong mga nakakasuhan, nasususpinde. So kaya ipag-pray nyo po yung inyong mga worker. Kasi malakas po ang tukso ng kaaway, pero sa pamamagitan ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng inyong mga panalangin ay mapagtatagumpayan po namin. Amen po ba? So, purihin ang Panginoon. So, salamat din po sa lahat ng mga nagsiganap sa umagang ito, sa ating tagapanguna, kay Teacher Lou, kay Ate Beth, of course sa ating multimedia team, kay Kuya Ilyong, kay Kuya Will, marami pong salamat sa inyo, sa choir, at sa lahat po ng patuloy na naglilingkod sa ating church na ayaw na pong magpabanggit ng kanilang mga pangalan. Marami pong salamat sa inyo. So, meron pa po bang mga announcement? Maraming salamat. Kasama natin si Bebe Yuri. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakatulog na. At ganun din, bago ko makalimutan, isama natin sa panalangin si Kuya Rading. Ganun din po si Tito Rene. At ang iba pang mga kapatid natin na humihingi ng magandang kalusugan. At ganoon din, siyempre, si Ate Jo, sama din natin sa panalangin ang kanilang buong pamilya. At ang iba pang mga kapatid na humihingi ng ating mga panalangin. So, yun lamang po. Good morning po, magandang umaga po sa ating lahat.